I am IRM. I am IRM. I worship God the great I am, Redeemer and Master. who values my faithfulness as He expects humility And integrity. in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all. and share His love to others. I belong to a church That nurtures relationship. With God and with people. I belong to a church That impacts our community. Our country. and the world. I belong to a church, that embodies servant leadership. A church Rooted in the Word of God. a church united in prayer, A church commissioned to become intentional In redeeming lives. and making disciples. This is who I am. I am IRM. Good morning, IRM Church. How are you today? Woo! We just want to worship the Lord of Lords, the King of Kings. And I want you to know that this Sunday, every tribe, every nation is worshiping Him and glorifying His name. Sing with us as we glorify our Master, our King. Come on, church, clap your hands.
sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Wala kang katulad, O Diyos. Habag na di magmamaliw, kapayapaan din lang mga aliw. Sa iyong biyaya ako alhatian. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos.
Panginoon, na wala kang katulad, na itinataas namin sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, na ang mga awiting ito ay magbigay kaluguran sa iyo, papuri at pagsamba. Wala kang katulad, Panginoon, noon, ngayon at kailanman. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. As we sing this song, tunay nga na ang isang bayan na umaawit para sa Diyos ay pinagpapala niya. And I encourage each and every one of us right now, back home in the Philippines and dito po sa Canada, we just wanna lift up the name of the Lord as we sing this song. I think it's about time for us to realize that without God, we are nothing. Without God, ang bansa ay wala. Let us sing this song as we worship Him. May gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila ang aming puso'y isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinuko, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila ang aming puso ay isa umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinuko, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinuko, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos.
Shalom, IRM Lloydminster family. Effective March 22, 2020, IRM Lloydminster will not have a Sunday worship until further notice. This is in compliance with the declaration of the state of emergency of the province of Alberta and Saskatchewan, in which all public gathering, including place of worship with more than 50 participants, are prohibited. Proverbs, WOW, prayer team, and the youth will continue with their small group, but still need to comply and follow general risk mitigating strategies. A recorded messages from either Pastor Willie or one of our pastors here in Canada or in the Philippines will be made available every Sunday in lieu of our regular Sunday worship. Tithes and offering are still being encouraged through Interact or other method, as recommended by our Finance Committee. Continue to pray. Keep safe by following all the suggested precautions by our Alberta or Saskatchewan health authorities. Thank you and God bless. Puri ng Panginoon sa oras na ito na nagkakasama-sama tayo. Nais kong i-extend ang pagbati sa ating mga kapatid na alam ko po na ito'y maging pagpapala sa bawat sa ating oras ito sa kabila ng karanasan natin. Narito tayo ngayon na magkakasama-sama na mag-aaral ng kanyang mga salita. So, puri ng pangalan ng ating Panginoon. Nais kong i-share sa inyo po ang salita ng Panginoon sa ilang sandali. Nais natin purihin ang Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. Sabi pa na isang quotation ay ganito: Faith does not mean trusting God to stop the storm, but trusting Him to strengthen us as we walk through the storm. Ayon po sa isang inspirational quotes na hindi naman kinakailangan na patigilan ng Diyos lahat ng karanasan natin. But ang faith, sa kabila noong mga karanasan natin, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Marami tayong question, marami tayong tanong sa buhay natin. And then, as we looking for answer, more questions will arise. Ano ba nangyayari ngayon? Totoo ba itong nangyayari ito? Sometimes sinisip ko nga, nananaginip ba ako? Kasi sa pelikula ko lang, sa movie ko lang nakikita itong mga ganitong karanasan na meron tayo ngayon. Ano kaya nang mangyayari na bukas? Ano kaya yung future natin? Makakabalik ba tayo sa dating buhay natin? Ano kaya ginagawa ng Diyos ngayon? Bakit pinapahintulutan niya na mangyari sa atin itong mga bagay na ito? So, bakit may kasamaan? Why is it that there is still evil in this world? Why do the wicked seem to be winning? Why is it that God is silent? More questions. Maraming tanong, but still no definite answer na siyang makakatugod sa lahat ng questions natin. Then gusto ko i-share po sa inyo sa Book of Habakkuk, isang familiar na talata, and I do believe na narinig natin itong mensahe na ito, but it will remind us how faithful God is. Habakkuk chapter 2, verse 3 and 4, For the revelation awaits an appointed time, it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. See, the enemy is puffed up. His desires are not upright, but the righteous person will live by his faithfulness. I-discuss natin sandali. Ano bang pangyayari sa talatang ito? Well, during that time, ang
ang Judah particular ay matindi ang kasalanan. Injustice, yung law ay hindi sinusunod, merong idolatry, and then ang buong mundo, ang buong Huda, actually, ang Northern Kingdom at ang Southern Kingdom ay pabagsak na dahil sa kasalanan. And then, sa malayong lugar, ang Babylonia naman ay isang bansa na lumalakas ang kanyang kapangyarihan at merong plano na sakupin ang malaking bahagi ng mundo. So, yun yung setting, yun yung nangyayari noon, nung panahon na yun. And then, nais kong i-share sa inyo na ang purpose ng aklat na ito, ng Habakuk, ay ipakita, maranasan natin at maunawaan natin na ang Diyos ay in control. In control sa buong mundo, sa kabila noong tila baga na nagtatagumpay ang kasamaan. So, sa kapanahon na natin, na para bagang ang hirap ng pangyayari. But, nakikita natin at maunawaan natin that God is in control sa buhay ng bawat sa atin. Nang dahil doon ay nais ko na pag-aralan natin yung Book of Habakuk. Dahil sa karanasan yun, nakita ni Habakuk na bakit ganon? Parang walang ginagawa ang Diyos. Parang hindi okay yung nangyayari. So, tingnan natin. Si Habakuk sa ganong kalagayan ay nagtanong sa Diyos. May tanong siya sa Diyos, sumagot ang Diyos. May tanong si Habakuk, sumagot uli ang Diyos. Yung first question ni Habakuk ay ito. Sabi sa chapter 1, verse 2 to 4, How long, O Lord, must I call for help? But you do not listen, or cry out to you, violence, but you do not save. Why do you make me look at injustice, while you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflicts abounds. Therefore, the law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked hem in the righteous, so that justice is perverted. So, si Habakuk, sinier niya. Sinabi niya kung ano yung naramdaman ng kanyang puso. Sinasabi ni Habakuk na, Lord, ba't ganito nangyayari? So, hindi satisfied sa nangyayari sa kanya sa paligid niya. Gusto ko lang sabihin sa inyo una na it's but normal na sabihin natin kung nararamdaman natin sa Diyos. Okay lang. Magtanong tayo sa Diyos, it's okay to ask questions to God. When we are asking to God some questions, it doesn't mean that we are questioning His sovereignty. We just want to understand ano ba talaga yung plano ng Diyos na nangyari sa buhay natin. Wala namang tao na pwedeng makaunawa sa atin. Walang person na makaunawa sa atin sa questions natin, makatugon ng questions natin aside from God. So, kaya sa Kanya lang pwede natin sabihin yung tanong natin. At ang question niya, Lord, bakit mo pinahihintulutan na mangyari ang lahat ng kasamang ito sa Huda? Dahil sumagot ang Diyos. Sa chapter 1, verse 5, sabi ng Panginoon ito, verse 5, Look at the nations and watch, and be utterly amazed. For I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. I am raising up the Babylonians, that ruthless and impetuous people who sweep across the whole earth to seize dwellings not their own. First question ni Habakuk, Lord, bakit mo pinahihintulutan ang kasalanan? Bakit mo pinahihintulutan ang kasamaan? At hinahayaan mo na parang wala kang ginagawa. Ang sagot ng Diyos ay ito, tumingin ka sa paligid mo at mamamangha ka, sapagkat meron akong ginagawa sa iyong kapanahunan na hindi mo naiintindihan kahit sabihin ko sa iyo. Gagamitin ko ang Babylonia para sakupin ang Huda. Dahil sa kanyang kasalanan, parurusahan ko ang Huda. Hindi alam ng Babylonia na gagamitin ko siya para sakupin niya ang Huda at parusahan ang Huda. Na ang question mo, bakit ko pinapayaan ang Huda na magkasala? Well, ang plano ko, ayon sa plano ng Diyos, parurusahan niya ang Huda sa magitan ng Babylonia.
when we think that God is silent, it is not. Kapag inisip natin na ang Diyos ay silent, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Meron siyang ginagawa. And sometimes, hindi lang natin naiintindihan yung ginagawa ng Diyos. Meron siyang ginagawa na hindi natin naunawaan sa kasalukuyan. Hindi natin maintindihan kung ano ba talaga yung plano niya. At nag-iisip tayo na tila baga pinabayaan tayo ng Diyos. Remember, still, God is in control. Kung kailan iniisip natin na para bagang walang ginagawa ang Diyos, seemingly, hindi totoo yun. Kasi ang Diyos hindi tumitigil sa kanyang paggawa para sa atin. Katulad ng question ni Habakkuk, Lord, bakit? Bakit pinapabayaan ng Huda na magkasala? Tumugan ng Diyos. Hindi totoo yun. Meron akong ginagawa at mauunawaan mo yun pagdating ng panahon. Then, question number 2. Sabi ni Habakkuk, Lord, parusahan ang Huda makasalanan, and then gagamitin mo ang Babylonia para parusahan ang Huda. Sabi ng verse 12, ito ang sabi ni Habakkuk, panibagong question na naman. Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, you will never die. You, Lord, have appointed them to execute judgment. You, my rock, have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? So, para maintindihan natin, si Habakkuk nagtanong. At ang ni Habakkuk, Lord, bakit hinahayaan mong magkasala ang Huda? Sumagot ang Diyos, meron akong ginagawa. Meron akong ginagawa. Paghintay ka lang. Ngayon, sagot naman tanong ulit ni Habakkuk, Lord, bakit parusahan mong Huda at ang gagamitin mo yung Babylonia na mas makasalanan ang Babylonia kaysa sa Huda? Bakit mo pahihintulutan na ang masama ay siyang magparusa sa masama? At ba't mo hahayaan na magpatuloy pa ang kasamaan sa mundong ito? Ikaw ay banal? Ikaw ay just? Ikaw ay alam mo ang lahat ng bagay? Pero bakit hinahayaan mo yun? Yung ganitong mga pangyayari? Bakit tila baga, Lord, hindi ko maintindihan ang plano mo? Hindi ko maintindihan yung ginagawa mo? Well, ang totoo, hindi naman talaga natin maintindihan lahat. At hindi responsibility ng God. Hindi natin kinakailangang maunawaan lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ito. At ang sinabi na, ang pwede natin gawain, just trust His ways. Magtiwala tayo na alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Ito sagot ng Diyos. Verse 3. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. See, the enemy is puffed up. His desires are not upright. But the righteous person will live by his faithfulness. Ang sagot ng Diyos ay ito, the righteous shall live by faith. Hindi mo naiintindihan ang plano ko ngayon. Hindi mo naiintindihan kung ang ginagawa ko. Just trust my ways. Trust my ways. The righteous shall live by faith. Mabuhay ka sa pananampalataya sa ginagawa ko sa iyo. So, nakita natin ang situation ng Huda. Ang Huda ay ando ng kasalanan, ando ng kasamaan, ando ng pagbagsak ng kanyang moralidad, and then merong impending punishment sa kanila. Nang dahil doon, nagtanong si Habakkuk. At sumagot ang Diyos sa tanong ni Habakkuk. Bakit kinakailangang manatili ang kasamaan? Sabi ni Habakkuk, ang sagot ng Diyos, may ginagawa ako.
Maghintay ka lang. Ang sabi ni Habakuk, Lord, bakit gagamitin mo ang Babylonia para parusahan ang Huda? Bakit mo hayaan na ang masama ay parusahan ang Huda? Sabi ng Diyos, ang banal, ang matuwid, dapat mabuhay sa pananampalataya. Maghintay ka at meron akong gagawain. So, how to live by faith? How to live by faith? Paano ako mabubuhay sa pananampalataya? Sabi ng Diyos, the just shall live by faith. First, to live by faith, it is to wait patiently. Ito yung maghintay ka. Maghintay ka, hindi basta maghintay, but patiently. Patiently. Merong pagpapahinuhod, merong katiyagaan sa paghihintay. In verse 3, it says, though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Sabi ng Diyos kay Habakuk, tutugon ako, may gagawin ako, maghintay ka lang dyan. At siguradong darating ito, and will not delay. So, sa karanasan natin ngayon, marami tayong question, marami tayong tanong na ano ba nangyayari sa atin? Simple lang po, pinasabi sa atin ng Diyos, we need to trust Him. We need to trust His promises. And then, sabi po dito, it will not delay. Hindi siya mahuhuli. There's a possibility sa timetable natin, ang nangyayari ay parang inip na tayo, naiinis na tayo, naiirita na tayo sa nangyayari sa atin, nakaulong tayo sa bahay, na yung ginagawa natin parang, ano ba nangyayari sa atin? Ano ba nangyayari ngayon? Well, ang sabi ng Diyos, hindi ito mahuhuli. Ito ayon sa kanyang kapanahunan. And in Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 11, it says, there's a time for everything, and a season for every activity under the heavens. He has made everything beautiful in its time. May nangyayari sa buhay natin, at lahat na nangyayari ay merong takdang kapanahunan. Merong ginagawa ang Diyos. And He has made everything beautiful in its time. Patience, faith, and patience is inseparable. Kung meron kang faith, andun yung patience mo. Hindi pwedeng maghiwalay ang faith and patience. Habang tayo ay nananampalataya sa Diyos sa kanyang gagawain, naghihintay din tayo sa kanyang gagawain. At kasama nating pananampalataya ay yung paghihintay sa gagawain ng Diyos. At ang patience na sinasabi natin, patience is the expression of our faith. Ito yung kapahayagan ng ating pananampalataya. The just shall live by faith. We need to wait patiently. Sa attitude natin ngayon, instead of murmuring, instead of grumbling, instead na magreklamo ka, gamitin mo yung time na ito sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Gamitin natin yung time na to para sa family. Mas marami tayong gagawa ngayon at magawa natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin sa kapanahon ito. Just wait. Just wait. Stand still. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Secondly, to live by faith, it means it is to trust His ways. Magtiwala ka sa ginagawa ng Diyos. While you are waiting, you are trusting His ways. In verse 5, it says, sabi dito, look, and be utterly amazed, for I am going to do something in your days. Meron akong gagawain. Hindi lang minsan natin talaga naiintindihan yung ginagawa ng Diyos. Ano, na-appreciate ko ngayon Sabi ko nga, inayos muna ng Diyos lahat Andyan na yung live streaming, andyan na yung Facebook, andyan yung tinatawag natin na internet, andyan lahat yung provisions ng God. And then, these things happened. Nangyari itong mga bagay na ito. At nung mangyari ito, inihanda ng Diyos, hindi natigil ang pagsamba natin. Hindi natigil yung ginagawa natin para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, sa nangyayari sa buhay natin, it doesn't mean, hindi ibig sabihin, titigil na rin tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi ibig sabihin, titigil na tayo sa pananalangin.
Hindi ibig sabihin titigil na tayo sa ministeryong ginagampanan natin para sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na titigil na tayo sa paghandog sa ating Panginoon. Well, ito nangyayari sa atin, ito yung opportunity para mas lalo tayong makapaglingkod sa ating Panginoon. Kinakailangan natin lalong mag-level up. Trust His ways. Magtiwala tayo. And then, maunawaan natin that God is working independently. Ang Diyos gagawa siya, kikilos siya, hindi niya kinakailangan hindi niya kinakailangan pagsang-ayon natin. Hindi kinakailangan ng Diyos na yung approval natin kung ano man sa gusto niyang gawain. Gagawa siya sa gusto niyang gawain. And He knows what He is doing. Alam na Diyos yung ginagawa niya para sa atin. Just trust His ways. Magtiwala tayo. And He knows what is His plan for us. And definitely, it is for our good. Pamilya tayo sa talata. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Nung sinabi ito ng Diyos through Jeremiah sa mga Huda, ito yung time na sinakop na sila ng Babylonia. At pagsakop sa kanila ng Babylonia, they need to be in exile for 70 years. Ang sabi ng Diyos, sasakupin kayo ng Babylonia at ikukulong kayo sa Babylonia. You will live in exile for 70 years. Nag-question ng mga Israelita, si Jeremiah, Lord, bakit tayo tulad ng mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, I know my plans I have for you. I know my plans I have for you. Alam ko yung ginagawa ko, sabi ng Diyos. At yung plano kong ito, na kayo ay dalhin sa Babylonia, it is for your good. To give you hope and future. Alam niyo kung bakit? 70 years of exile, ang ibig sabihin nito, 70 years ng Israelita ipuprovide ng God yung kanilang pangailangan habang sila sa Babylonia. Ang lupa ng Israel ay nangangailangan ng 70 years, sabbatical years, sabbatical rest ang lupa. Ang lupa ay hindi na kayang mag-produce ng pagkain. Ang lupa ay hindi na kayang taniman at magkakaroon ng magandang bunga. Pero, dahil sa kanilang kasalanan, parurusahan sila ng Diyos. Kukunin sila ng Diyos at dadalhin sa Babylonia. On the other side, ang plano ng Diyos ay ito. Oo, makasalanan kayo. Oo, ginamit ko ang Babylonia. Parurusahan ko kayo. Pero pag nag-stay pa kayo ng 70 years sa Huda, wala na kayong kakainin. Ang lupa ng Israel ay nangangailangan ng 70 years, sabbatical years ng kapahingahan para muli makapag-produce ng magandang bunga ang inyong mga halaman. At dinala ng Diyos ang Israel sa Babylonia. Ano ba nangyari sa Babylonia? Di ba, meron tayong Daniel, meron tayong Meshach, Shadrach at Abednego, and then nagkaroon tayo ng Esther, nagkaroon tayo ng Mordecai. Pagdating sa Babylonia, ang mga Israelita ay naging maganda ang buhay. So, anong gustong ipakita doon? Ang pangit na nangyari sa Huda, nandun sa kanilang kasalanan. Pinarusahan sila. Pero meron palang maganda ang plano ng Diyos sa kanila. Kinakailangan i-provide ng God ang kanilang pangangailangan. Kinakailangan alisin sila ng Diyos sa Huda upang i-provide ang kanilang pangangailangan. At ang ginamit ng Diyos ay ang Babylonia. Hindi lang naiintindihan yun. At hindi natin naiintindihan yun. Sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Ano nangyayari sa atin? Hindi natin naiintindihan. But still, we do know God knows His plan for us. Trust His ways. Trust His ways. Then, pamilya tayo sa talata, Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. God is good. Alam niya ang plano niya para sa atin. Alam niya ang nangyayari ngayon. Alam niyang nasa bahay ka lang. Alam niyang wala kang trabaho. Alam niyang may mga pangangailangan ka. Alam niya situation mo. Ang nangyayari sa atin ngayon, it is for our own good. Trust His ways. Magtiwala tayo sa ginagawa ng Diyos. Bakit niya pinapahintulutan ang mga pangyayaring ito?
Ang sabi ng isang quotation ito, God has a reason for allowing things to happen. We may not understand His wisdom, but we simply have to trust His way. Maraming dahilan ng Diyos na hindi tinaintindihan. But it's just trust His ways. Trust His ways. Then thirdly, how to live by faith? It is to live a righteous life. In verse 11, chapter 2, verse 11, but the righteous person will live by his faithfulness. Yung righteous person, sinasabi natin, yung taong matuwid, andyan yung situation natin, andyan yung pangyayari natin. Ang sinasabi ngayon dito, even in difficult situations, difficult days of our lives, ang tinutukoy dito, still we need to maintain our Christian testimony. Sa kabila ng karanasan natin, hindi na tayo pwedeng gumawa dahil ganito na nangyayari, kalimutan na natin yung Christian testimony natin. Kristiyano pa rin tayo. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, Kristiyano pa rin tayo. Dapat pa rin tayong sumunod. Sa church, may ministry tayo, gampanan pa rin yung ministry mo. Bilang anak ng Diyos, manalangin ka pa rin. Kung ikaw ay officer sa church, gampanan pa rin yung ministry mo ito. Actually, ito yung time na dapat lalo tayong mag-level up. Mag-level up tayo sa ministry natin. Kasi nga, meron tayong mas magagawa para sa ating Panginoon. And then yung Christian life natin, yung Christian testimony natin, andyan pa rin. Mabuhay ka pa rin na may kabanalan. Maging mabuting tao ka pa rin. Huwag ka pa rin mang-away ng kapitbahay mo. Huwag ka pa rin magalit sa gobyerno. Huwag ka pa rin magalit sa mga tao na nagkalat sa kalsada. Kristiyano ka pa rin. Kristiyano ka pa rin. And the righteous shall live by faith. Do not be complacent. Huwag tayong maging idle, huwag tayong maging tamad. Sabi ko nga, ang hirap din palang maging tambay. Nakakatamad din palang nakapagod din palang maging tambay. Kaya sabi ko, pagkatapos nito, siguro maganda, makapagpahinga muna. Kasi nakapagod din eh. Joke ko yun. So, even in our difficult situation, we should live a holy life. Still, maintain your Christian testimony. Sabi po sa isang quotations, at ito base sa Psalms 112 verse 16, sabi dito, what we do in life echoes in eternity. Maximus Aurelius po ata ito. Maximus sa pelikula po ito ng Gladiator. Na ano man ginagawa natin sa buhay natin ngayon, it will echo in eternity. So, ibig sabihin ay, sa kabilang situation natin ngayon, still, gampanan pa natin yung buhay natin, pananampalataya natin. So, how do we live by faith? Ang sabi po dito ay, it is to wait patiently, it is to trust His ways, it is to live a righteous life, and lastly, it is to rejoice in every circumstance. So, after ng discussion, ng discourse between God and Habakkuk, ito yung result. Ito yung sinabi ni Habakkuk, chapter 3, verse 17. Sabi ni Habakkuk, ito yung naging sagot niya, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God, my Savior. Sabi ni Habakkuk ngayon, after discussion nila, sige Lord, kahit na walang bunga yung puno ng igos, Lord, kahit na walang bunga yung puno, yung aking ubasan, kahit na Lord, wala na akong oil, yung aking olive trees, kahit Lord, wala na akong hayop doon sa aking kulungan. Lord, kahit wala na akong pera. Lord, kahit marami kang problema ngayon. Lord, kahit na nahihirapan kami ngayon, kahit ang situation na ito, kahit nakapagod, nakakatamad, nakaka-depress, nakaka-stress, sabi ni Habakkuk, Lord, I will rejoice. I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior, my salvation. So, sa kabila ng pangyayaring ito, to live by faith is to be grateful. To be grateful whatever circumstances we have now. This is the will of God.
Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, ang sabi dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Even in our situation today, we should rejoice to our God. Magpasalamat pa rin tayo sa ginagawa ng Panginoon. Eh pagkain dumarating, nakikita natin yung provisions ng God sa kabila ng problema ang naranasan natin. Ang sabi sa Live Application Study Bible, when nothing makes sense, and when troubles seem more than you can bear, remember that God gives strength. Take your eyes off your difficulties and look to God. Kapag seemingly unbearable, yun nangyayari sa buhay natin. Alisin mo yung mata mo doon sa mga problema. Kung hindi, ituon mo ang mata mo doon sa choice, sa Diyos natin. Sabi ni Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Before I close, sabi isang quotation, there is one thing that God says to every believer, regardless of their circumstances. Ito ang sabi ng Diyos, trust me. Trust me. Regardless of our situations, regardless of our circumstances that we are in today, just trust God. He knows what He is doing. So, our resolve is our resolve. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the field produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. Ito naging definition, naging conclusion ni Habakuk sa lahat ng kanilang pag-uusap sa Diyos. At ito rin inaasahan ng Panginoon sa atin, still to rejoice sa lahat ng karanasan natin. Let us pray. Lord, thank you sa iyong mga salita. Thank you, Lord, sa reminder mo sa amin. And we're praying, Lord, na ikaw ang patuloy na mangusap, magpala sa bawat isa. Hindi sa lahat, ikaw nakakaalam ng sitwasyon. Ikaw nakakaalam ng damdamin ng bawat sa amin. Ikaw nakakaalam ng mga tanong namin. Lord, hindi namin sa iyong mga salita na unawaan namin, hindi namin kinakailangan idalangin na mawala ang mga problema ito. But just simply trust your ways. Trust your doings. Hayaan pa na magtiwala kami sa iyo. At yung protection mo, pag-iingat mo, ang iparanas mo sa iyong mga anak. Salamat po. Lord, help us to trust your ways. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you all. Hi everybody, it's Nikki and Layla, and today we'll be singing Broken Vessels by Hillsong. During this time, I know everybody is at home in quarantine, but we just really want to give glory and praise to God. It's a really tough time, but with God we can really get through this. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet
Mga kapatid, sama-sama po tayo ngayon na manalangin, magtiwala sa Diyos. Ipartin po natin sa Kanya sa magitan ng panalangin ang lahat ng ating kahilingan. Patuloy po natin maranasan niyo yung biyaya ng Panginoon. Bagamat nasa inyong mga tahanan kayo, pwede po kayong tumayo, pwede po kayong imuko, manalangin. Ang panalangin po ito ay para sa atin, para maranasan po natin patuloy yung biyaya at pagpapala ng Panginoon. Let's pray. Lord, sa oras po ito ay pinupuri ka namin, muli pinapasalamatan namin, at pinangahawakan namin yung mga pangako mo. Yes, Lord, we will trust your ways. Yes, Lord, we will obey your will. At ang dalayan ko lang, Panginoon, na tulungan mo ang iyong mga anak, tulungan mo kami pare-pareho na manatiling nagtitiwala sa iyo. Manatili kami na inaangkin namin yung mga pangako mo. Lord, ang dalayan ko po ang iyong pamilya, ang mga pamilya, sa aking mga kapatid dito po sa Louisiana, Panginoon, ang dalayan ko po pagpalain niyo po ang bawat sa kanila. Mula sa ama, yun ang tahanan, hanggang sa mga bata, Lord, maranasan po nila yung biyaya at pagpapala na mula sa iyo. Sa aking mga kapatid dyan, Panginoon, sa Edmonton, sa Kamuan ng Canada, Lord, maranasan din po nila yung kaaliwan. Andun po yung pag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay, na nasa Pilipinas o nasa ibang bansa. Lord, yung comfort mo, ang iparanas mo sa kanila. Lord, yung patuloy na kapayapaan at katiyakan na saan man kami naroon, kasama ka namin. Hindi mo kami iwanin ng pabayaan, Panginoon. Lord, ikaw magpala sa pangailangan pinansyal ng bawat sa kanila. Yung provisions mo, Panginoon, na hindi kami magkukulang sapagkat ayon sa iyong kalooban, sa iyong kaparaanan, ipagkakaloob mo yung mga pangailangan namin. Just trust your ways, O God. And then, Lord, kung merong nakaka-respond ng karamdaman, sino sa kanila, Panginoon, na nagkakaroon po ng infection, Panginoon, ng COVID virus, hindi lang sa aking mga kapatid, kundi sa kabuuan, Panginoon, ng bansa namin, sa kabuuan ng buong mundo, sa iyong sanlilikha, sa pangalan ng Panginoon na taga Nazaret, Lord, hipuin mo sila yung pagpalang kamay. Maranasan nila yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Maranasan nila, Panginoon, biyaya na nagmumula sa iyo. At sa pangalan mo, Panginoon Jesus, maranasan po nila yung pagsama mo sa buhay nila. Lord, dinadalangin namin sa iyo sila po na tinatawag ng frontliners. Lord, mga doktor, nurses, hospital staff, mga law enforcers, nagpatupad, Panginoon, ng mga batas sa mga trapiko, sa quarantine. Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila. Huwag mo hayaan, Panginoon, na maganda sila ng infection, Panginoon, ng virus. At sa pangalan mo, Panginoon, dumadalangin kami. Lord, naninikiluhod po kami. Lord, pagalingin mo na, Panginoon, ang bansa namin. Hindi lang bansang Pilipinas, hindi lang bansang Canada, kundi, Panginoon, ang buong sanlilikha mo, Panginoon. Lord, kung kasalanan ng kadahilanan nito, patawarin mo kami, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po kami. Inaamin namin ang kasalanan namin sa iyo, pagkukulang namin sa iyo, ang kawalang pananampalataya, ang kawalang pagsamba, ang hindi pagbibigay ng pagpapahalaga sa iyo. Lord, patawarin mo po kami. At ang dalangin ng panasambagita ng karanasang ito, Lord, maluwalhati ang iyong pangalan. Alam namin, Panginoon, na ikaw pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Alam namin, O Diyos, na ikaw pa rin nakakaalam, Panginoon, ng plano mo para sa amin. Lord, nagtitiwala kami sa iyo. Dagdagan mo pa yung pananampalataya namin. At Lord, o aming Ama na makapangyarihan sa lahat, hayaan mo, Panginoon, hayaan mo po na kami po ay manatili, nagtitiwala, sumasamba, naglilingkod sa iyo. Kaya nga, Panginoon, sa oras pong ito, igawin mo yung pagpapalat, basbas mo sa bawat isa, Panginoon. Maranasan po ng bawat sa iyong pagsama at pagkalinga mo. Lahat po ng bagay ito ay ginadalangin namin sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Muli po sa ating maging pasamantala pag-iwalay, panatili sa inyong mga tahanan, manatili po yung kapayapaan at pag-iingat ng Panginoon, paglingkod sa ating Diyos. Nais po natin maranasan yung pagpapala, yung kanyang basbas sa bawat isa. Sa magitan po na ating pananalangin at pagtiwala sa Kanya. Salamat po Diyos sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan. Muli, igawad mo sa amin ang iyong basbas at ang iyong pagpapala. Ang pag-ibig ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang patuloy na pagligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Patnubay, pagkikisan ng Diwang Banal, ang siyang mamanahanas sa atin mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.